Ay, 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 ugayam, kalayaman. Sa pag-usbong ng kultura, mga Pilipino nagsama-sama. Mga patok na lutong Pinoy, hindi mo itataboy. Ang panliligaw ay isang gawain ng isang taong iniibig na nanunuyo sa isang taong napupusuan niya. Nakaukit na ito sa kultura ng iba't ibang lugar sa mundo. Isa itong panahon ng panunuyo bago humantong sa kasunduan ng pag-iisang dibdib at kasal sa Pilipinas. Mayroon rin tayong sariling pagpapakahulugan na gawin ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon ito ng napakaraming pagbabago. Ano nga ba ang mga pagbabagong ito? At malaki nga ba ang epekto ng naidulot ng teknolohiya sa panliligaw? Noon, ang mga lalaki ay nanghaharana upang mas lalo nilang mabihag ang puso ng kanilang sinisinta. Karaniwan pa nga ay gumagamit sila ng mga salita na tunay upang mapalambot ang puso ng kanilang iniirog. Simula noong ikaw ay aking nakilala at aking nakita ang iyong ngiti na parang mga tala. Akin na napagtanto na ikaw ang binibining sa akin ay tinadhana. Nais kong iyong malaman na ikaw ay minamahal ko na ng lubusan. Lahat ay aking gagawin para lang marinig ko ang matamis mong oo. Nagmamahal, Pedro. Maaaring ang mga dahilan ng pagbago ng paraan ng panliligaw ay dahil sa nagiging moderno na ang ating pamumuhay. Nakikiuso tayo sa kung ano ang uso. Maaari rin namang dahil nasakop tayo ng mga dayuhan ay naimpluwensyahan nila tayo ng kanilang kultura. Hindi ko naman sinasabi na ang gawin natin ulit ay ang paraan ng pagliligaw noon na kailangan pang magigib ng tubig at magsibak ng kahoy. Hindi ko rin naman sinasabing ang gawin natin ay ang modernong panliligaw. Ang importante ay may pakita mo sa minamahal mo, pati sa magulang niya na ikaw ay seryoso. Matutong maghintay dahil hindi lahat ay instant. Huwag ding tayong padalos-dalos sa kilos. Mas maganda kung pagsisikapan mo talagang makuha ang loob niya.